Good day mga kabady. Yan, mag-alas 8 pa lang dito sa amin. Tapos try ulit nating i-breed yung ating rabbit mga kabady. Kasi kahapon parang hindi nag-success yung pagsampa ng ating back. So ulitin natin. Yan, samahan nyo ulit ako mga kabady. Yan mga kabady, nag-start na sila, nagliligawan na. Yan, bumigay rin. Yun, nakaisa na. Yun ang success. Yan. So kailangan pa natin ng isa or dalawang beses. So yung kahapon ay hindi talaga successful. Yun, nakadalawa na siya. Bilis ah. Oh. Hindi na tuloy. Ngayon naman mga kabady, yung babae yung naging agresibo. Ito yung babae pa ikot-ikot. Ito. Siya naman yung gustong sumampad sa lalaki. Tingnan natin. Mahuhuli ulit yun ang ating back. Yung nasa ibaba mga kabady yung kanyang mundo or yung babae. Ganyan na ganyan din yung ginawa nito mga kabady nung una. Yan na mga kabady, pangalawa. Yun, nakadalawa na ang ating back. Tingnan natin kung makakapangatlo pa. Yan. Nung unang araw yan mga kabady, pakipot yan, so hindi naging successful. Una at pangalawang araw hindi natin yan napakastahan. Pero ngayon, pangatlong araw, nakadalawa sila kagad. Wala pang 5 minutes na ligawan. Yan, so i-record na natin yan para nang sa ganun alam na natin yung kung kailan sila manganganak. Ma-estimate na natin. Pero try pa natin hintayin kung makakapangatlo pa sila. Yan mga kabady, nag-iikutan na naman silang dalawa. Napaka-aggressive ng ating babae. Ayan, yung may kulay blue sa ulo. Ito. Nasa likod. Ayan. Pinapadyak niya yung paa niya. Parang yun yung sign na gusto pa niya. Kasi kanina ganon din yung ginawa niya bago siya talaga nasakyan ng ating back. And so hintayin natin. Yan mga kabady, parang napagod na yung ating back. Ito yung ating back, ayaw na niyang sumampa. Yan, so hanggang dito lang muna mga kabady. Mamaya na lang ulit update ko kayo kapag tayo po ay magpapakain na ng tilapia. Yun, update tayo mga kabady. 9:38 na po ng umaga. Yan, so ngayon naman po ay tayo po ay magpapakain na ng ating tilapia. Yan, kaninang umaga
ay nag-breed tayo ng rabbit. Yan, at naging successful naman. Nakadalawa yung ating buck. Yan, tapos ngayon ay preparing na tayo sa pagpapakain ng ating mga tilapia. At ang ating mga tilapia mga kabady ay ika 56 days na po. Yan, tara samahan niyo ako mga kabady. Start na. Yan mga kabady, nabigay na natin yung 2.6 kilos. Yan. Sana ngayon ay gagawin kong 3 kilos yung ating pakain. Kaya lang ganito naman kasi yung panahon natin mga kabady, oh. Makulimlim. Kasi kanina medyo maambon pero patigil-tigil siya. Kaya hindi na natin tinuloy. So nag-stick muna tayo dun sa 2.8 kilos. Kung makikita nyo, lawak na nung occupy ng ating mga tilapia. Ayan, oh. 56 days pa lang yan mga kabady. Pagka nakagrower na yan sila, mas maluwang na yung ma-occupy pa nila. Or halos mapuno na to itong fish pond pagka nasa ganong stage na sila. Yan, so hintay muna natin na maubos nila yung feeds mga kabady. Gawa nga ng hindi masyadong maganda yung panahon, medyo malaro silang kumain, kaya hintayin muna natin silang makaubos. Tapos yung ating mga alaga sa likod, kanina pa nag-iingay. Kapag nakikita nila ako, nag-iingay na sila. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa binubuksan yung ating ranging area. Kasi mga kabady, bumili muna ako ng pakain sa ating mga alagang tilapia. Yan, so nandito naman na tayo. Bubuksan ko na rin yan. Buksan na natin mga kabady. Yan na. First owner talaga tong mga pabo mga kabady. Tignan yung ginawa nila dito, oh. Wala na yung mga damo-damo, mga tangkay na lang naiwan. Lagay natin yung tali ng kambing. Teka lang mga kabady. Yan, so nandito tayo sa may paborito nating spot mga kabady. Dito ko nalalahatin yung ating pakain. Yun. Medyo maambon mga kabady, tapos pasikat na rin naman si aring araw. Ayun, oh. Tignan nyo yung aming panahon ngayon dito. Ayan. Pero okay lang naman yan kasi hindi naman malakas yung ulan. Malalaki na ang ating mga tilapia. Tapos si Kagawad kahapon bumili, then tinanong ko kung gano'n na kalalaki yung kanyang alaga. Halos pares lang naman kami, sabi niya kasi mga nasa 3 fingers na, almost 3 fingers, ganyan sabi niya. Itong mga alaga natin ay halos parehas lang naman. Tapos tinanong ko rin yung kanyang red tilapia, at ang parang nakikita niya na lang daw parang 5 na lang din daw. Yan.
So sa mga gusto mag-alaga ng red tilapia, dapat meron kayong magandang pambugaw ng ibon. Dapat meron kayong ilalagay na net, ganyan, or yung mga nylon na tali, para nang sa ganun maiwasan yung pagdagit-dagit ng mga ibon. Kasi wala talagang visible kasi sila sa mga predator, mga kabady. Kaya gustong gusto sila ng mga mandaragit. Dito nga dati ilang piraso din yung meron tayo, siguro mga nasa kulang-kulang 10 din yata yan na red tilapia, hanggang sa naubos na lang. Tapos may natira yung parang yung kulay na sinasabi ko, mga kabady, pero napaka naman niya, napakailap na, hindi na natin makita sa camera. Kahapon nakita ko siya pero hindi ko siya na-videohan. Tapos ganito na naman yung panahon, medyo makulimlim, so yung kulay ng tubig natin dark din, so hindi natin masyadong kita yung ating mga tilapia. Pero buti na lang ngayon hindi na tayo masyadong maboboring sa panonood, gawa nga ng pinifeature na natin yung rabbit, at the same time pinifeature na din natin tong mga mga makukulit. Yan, meron tayong doon, pato na PWD, ayun nandun sa dulo. Kasi nung medyo mas maliit pa itong mga kabady, nabuli nitong mga manok at ng mga pabo. Ayan yan siya, medyo pila yung kanyang paa, kaya ganyan siya maglakad, medyo hirap. Ayan pero okay lang naman, malakas naman siya. Ang kaso nga lang hindi siya makatakbo, ganun lang siya. Tsaka pagka kumakain siya dapat kumbaga nakaupo para hindi siya mahirapan. Siguro medyo masakit yung paa niya. Ikaw ba naman daganan ng ganito kabigat, mga kabady? Nasa 5 kilos yata itong dalawang to. Itong mga nambubuli dyan minsan. Yan, so nagbabago yung ating panahon, pero maaraw, maulan na. Yan, mamaya na lang ulit, mga kabady. Update ko kayo kung makakapagpakain ulit tayo mamayang tanghali. Mamaya na lang, bye bye. Update, mga kabady, magwa 1:30 na po. Yan, so papakain na tayo, mga kabady. Samahan nyo ako, mga kabady. Start na. Yan, mga kabady, nakapagbigay na tayo sa kanila, mga 2.6. Tayin lang natin na maubos nila. Yan, paiba-iba yung panahon, mga kabady. Kanina maaraw na maaraw, tapos biglang umuulan, tapos ngayon dumilim na naman yung langit. Hindi matansyang weather ngayon, mga kabady. Nakakaalangan magpakain, pero sayang din naman. Pasaglit-saglit lang din naman yung ulan, tapos mahina lang naman. Hindi naman siya yung matagal na malakas. Kaya
sinasamantala na lang. Nandito tayo sa may gitna. Nakita nyo ba sila mga kabady? Medyo against the light na naman. Sa bagay malalaki na sila, so kitang kita nyo na sila. Yan o, lumiliwanag na naman mga kabady. Siguro mga 2 linggo pa itong mga kabady na naka-starter, or pagpalagay na lang natin na 1 linggo mahigit yan. Magtitimbang tayo kapag siguro mga nasa 65 days na sila. Nilahat ko na mga kabady. Malalapad na rin sila mga kabady. Parang majority na ay nasa 3 fingers. Sana lang talaga ay maging maganda yung ating go ngayon. Pero kahit papaano, sana mabawi lang natin yung magagastos natin ulit dito, kasi ngayong panahon talaga mga kabady, yung weather pa iba-iba, kaya apektado yung pagpapakain natin sa kanila. 2 beses lang minsan, 1 beses lang, ganyan. Bibihira tayo talaga makapagpakompleto ng dire-diretso. Yan, tingnan yung mga kabady, umaraw na naman oh. Ganyan ang panahon ngayon, pasilip-silip siya aring araw, tapos pabigla-biglang ulan. Yung mga feeds lang napunta ron, hindi pa nakain ng ating mga alaga. Dito tayo sa malapit para pumunta sila dyan sa may gilid. Ayan o, nanghihingi pa sila kung tutuusin. Yung mga pabo natin nandun na naman sa kabila, nanginginain na naman doon, pero marunong na silang bumalik dito sa may kabila mga kabady, dito sa side na to. Kaya nga lang dito sa side nito kung mananotice nyo, medyo pa brown na yung ating mga damo dyan, tsaka mga halos puro tangkay na lang yung makikita. Gawa nga ng ang lakas nilang kumain ng damo tsaka ng mga dahon-dahon. Ngayon andyan sila sa kabila. Di bali, area naman natin yan, yung sa may area na grass cutter, yun yung parang pinaka boundary namin ng lupa. So itong mga malalago yung damo dito, yan yung sa amin part. Pero hindi ko siya ginagrass cutter mga kabady, gawa nga ng meron tayong kambing, then yung mga alaga natin, pato, mga pabo at gansa, mahilig din sa damo. Kaya ang ginawa lang natin, hinayaan lang natin na ganyan lumago. Pero once na nagkaroon tayo ng budget, ay papakompleto na natin yung hollow blocks niyan, kasi dito banda isang patong pa yan mga kabady. Then dun sa may malapit sa may solar ay 2 patong pa dun. So tataas pa yan. Ngayon ang mangyayari dapat ay
tambakan naman sa gilid para hindi siya parang slope yung sa may bandang gilid. Kailangan na mapatabunan yun para magpantay, para na sa ganun madaanan natin. Kasi ngayon dyan lang kung sa gitna dumadaan pero okay lang naman, wala naman problema dyan. Malapad naman yung dinadaanan dyan, nilalakaran. Yan, so mga kabady, nandito na lang sa gilid yung mga natirang feeds. So makikita rin naman nila yan, maamoy ng ating mga alagang tilapia yan, maubos nila yan. Yan, so mamaya na lang ulit mga kabady, update ko kayo kung tayo po ay makakapagpakain mamayang hapon. Yan, mamaya ulit, bye bye. Update tayo mga kabady, 4:06 na ng hapon. Yan. Yan, so bali siguro hindi muna ako magpapakain ngayong hapon mga kabady, gawa ng yun nga, pangit ng ulan ay ng panahon dito sa amin ngayon. Araw ulan. Tapos ngayon katatapos lang ng malakas na ulan. Yan, tignan nyo, basa pa yung mga yung paligid. Yan, so baka maapektuhan itong mga tilapia natin kasi pabigla-bigla yung palit ng panahon. Ayaw naman natin na magka-problema. So siguro hindi na muna ako magpapakain ngayong hapon, bukas na lang siguro. Yan, so in-update ko lang kayo mga kabady. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa nanood, sa mga subscribers, silent viewers, sa family, sa friends, saka sa OFW. Yan, so hanggang bukas na lang ulit mga kabady. Bye bye.